So bilang dating commissioner ng COMELEC, alam mong very strict ang deadline na itinatalaga ng komisyon, di ba? Bakit hindi ka susunod? Ito ba sinubmit nila nung unang working day o unang working week nung January? Hindi rin. So delayed na delayed talaga yung submission nila. Hindi rin pinablish ni dating Commissioner Guanzon. Hindi niya sinama yung manifestation of intent to participate. Sumugod sa COMELEC ang kampo ng Duterte Youth Party List para harangin at kontrahin ang paglahok ng Komunidad ng Pamilya, Pasyente at Persons with Disabilities o P3PWD Party List sa 2025 midterm elections matapos itong maghain ng Manifestation of Intent to Participate o MIP. Ayon sa kampo ng Duterte Youth, nilabag ng P3PWD ang alintuntunin ng COMELEC dahil hindi nito sinunod ang deadline para sa submission at publication ng MIP. Ang P3PWD ay pinangungunahan ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Git ng kampo, maliban sa mga komunista, ay kaaway nito ang hindi marunong sumunod sa batas. Alam nyo, dati siyang commissioner ng COMELEC. Sila yung nagtatalaga ng mga deadline, di ba? So bilang dating commissioner ng COMELEC, alam mong very strict ang deadline na itinatalaga ng komisyon, di ba? Bakit hindi ka susunod? Yung deadline para pwede kayong mag-participate sa 2025 elections ay noong December 29, 2023. So kung gusto nyo mag-participate sa election, magsasubmit kayo ng Manifestation of Intent to Participate, MIP na tinatawag. Hindi nag-submit sila nung deadline, December 29. Although marami namang party list ang nag-submit, hindi nila pwedeng sabihin na hindi nila alam or kung ano-ano mga excuse sa buhay. So hindi sila nakapag-submit. Ito ba sinubmit nila nung unang working day o unang working week nung January? Hindi rin. Almost 2 weeks bago sila nag-submit. So delayed na delayed talaga yung submission nila. Ang COMELEC, dahil mabait naman ang COMELEC, nagbigay ng konting leeway. Ngayong Mayo, nag-order si COMELEC kay P3PWD, sige, pakipublish yung inyong MIP, Manifestation of Intent. So ang nakalagay sa utos ng COMELEC ay mag-publish ng MIP, pati yung order na pinagpapublish sila. Hindi rin pinablish ni dating Commissioner Guanzon. Hindi niya sinama yung Manifestation of Intent to Participate. Matatandaan na uno nang nagkaroon ng bangayan sa pagitan ng Duterte Youth at ni Guanzon kung saan kwenasyon ng kampo ang delayed na substitution na ginawa nito noong nakaraang eleksyon. Nagiging pattern na po ito kay Commissioner Guanzon na mayapat siya ay kilalang tao at dating commissioner ng COMELEC ay sa tingin niya ay hindi na siya kailangang sumunod sa mga alituntunin ng COMELEC, that she is above the law and that the law does not apply to her. Dapat pong wakasan itong ganitong practice ni Commissioner Guanzon. Ginawa rin niya po ito doon sa substitution ng mga party list, kaya nga po ito ay under litigation na ngayon sa Korte Suprema kung saan namin kinwestiyon din ang hindi niya pagsunod sa mga patakaran ng Commission on Elections. Samantala, nagkaroon naman ng Multi-Party Democracy Summit sa headquarters ng COMELEC sa Intramuros, Manila bilang paghahandayan sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM sa 2025. Dinaluhan ito ng nasa 9 na political party na gustong lumahok sa halalan. Nagkaroon ng mga ito ng orientation pagdating sa mga alintuntunin ng COMELEC para sa eleksyon kung saan isa sa mga panawagan ng komisyon ay ang pagkakaroon ng mapayapang halalan. Sana tumupad lang sila at magpasaway sa ating mga patakaran at sana iwasan yung traditional na irregularidad tulad ng vote buying, yung tinatawag nating violence at terorismo at yung mga panununog o yung pananakot sa ating mga kababayan. Deserve naman po siguro ng mga mamamayan ng Bangsamoro ng katahimikan na maayos na halalan para kahit paano once and for all maipakita natin pwede ang isang matahimik at maayos at credible katanggap-tanggap na halalan sa Bangsamoro. Babala naman ng COMELEC sa mga lalabag sa eleksyon doon. Do not test the patience and the limit of the patience of the Commission on Election. We will never hesitate to use the full powers of the COMELEC under the Constitution just to ensure that no lives are sacrificed para siguraduhin na walang masasakripisyong buhay at lahat makakaboto. We will not leave any voter behind.